Kaya napakalaking issue nito guys na itong mga celebrity na sila Yexel Sebastian at Mikey Agustin ay di umano ng scam ng 200 million pesos sa mga OFW. At nagmamakaawa ang mga OFW na na-scam ng 200 million kay Yexel at kay Mikey na ibalik na ang pera dahil balita ay hindi na raw ito nagpaparamdam at nagtatago na raw ngayon. Pag-usapan muna natin kung sino yan si Yexel. Sino ba yan? Sino ba yan si Yexel Sebastian? Nga pala Sob, ito si Makagago may post about din kay Yexel. Hindi ko alam kung magkaibigan sila dati or what, pero ang sabi niya, Yexel Sebastian, wag naman ganun. Wala ka nang pinagkaiba sa kaibigan mong scammer. Uy, sino kaya yung kaibigan na scammer? So ibig sabihin, sinasabi ni Makagago na merong kaibigan si Yexel na scammer? Eh sabi niya. Ba, sino yun? Ewan ko ha, baka si... Tropa ba dyan si Sian Gasa? Hindi ko sure eh. Hindi ko alam eh. Kayo ba mga Sob? Sino ba yung binabanggit dito ni Makagago? Oo, sino masasabi binabanggit ni Sob MG dito, no? I-comment nyo sa comment section kung alam nyo yan, no? But anyway, yun nga, si Yexel. Balik tayo kay Yexel. Si Yexel guys, yan yung kapatid ng Yumaon na vlogger, no? Na si Jam. Si Jam, OG na vlogger yan. Yan yung mga unang mga nag-vlog dito. Yung Jamich. Sobrang sikat niyan dati, boss. Sobrang sikat niyan, no? Wala pang Katniel. Ano na, may Jamich na. Wala pang Jamil. No, si Jamil na ngayon ang uso eh, di ba? Jamil. Tagal na rin yan. Tagal na rin si Jamil, pero mas matagal si Jamich. Sobra. Mas nauna yun. Actually, na-invite pa yan sa school namin dati, sa Lasal, na pumunta doon at maging guest. Yan. Ganun kasikat yan. So, siya ngayon yung kuya ni Jam, si Yexel. Pero, nakilala din niya si Yexel dahil collector yan ng mga laruan. Oo, actually, sikat yan sa sa toy community. Kasi yung brother-in-law ko, shout out kay Kuya Vlad, nangongolekta ng mga laruan yun. So, dati yan si Yexel, nagkaroon pa yan ng toy museum. Sikat na sikat yun sa BF ata. Basta nagkaroon na sa sobrang dami niya nang mga collection, ginawa niyang museum. Grabe yung mga collection niyan, sobrang solid. Siya lang yung iba doon, siya lang meron sa Pilipinas, pasadya pa yung iba. Yung action figure ni Zenki, meron yan eh. Oo. Tapos yung mga hindi ko alam. Yung mga mga life size na action figure, ano bang tawag? Statue ba yun? Basta sobrang dami, sobrang solid niyan. Na nakuha niya daw sa pag-i-scam. Uy. Hindi pa. Wala pa. Hindi ko sure yan. joke lang po, no? Pero ito namang girlfriend niya, no? Or partner niya. Si Mikey. Kasal na ba sila? Hindi ko sure. Hindi ko sure pero hindi niya ginagamit yung apelyido. So, basta itong partner niya ay si Mikey Agustin ay dati namang PBB housemate. Yan. PBB yung yung palabas yan, no? Reality show sa ABS-CBN or sa Kapamilya na kung saan mayroong tinatawag na bahay ni Kuya, tas may mga housemates doon papasok galing sa iba't ibang Diyan na uso yung yung heartthrob financial coach ng Tanza, Leo Ardila, mga ganun. Diyan na uso yan eh. So, naging part siya dyan. Di ko lang alam kung anong season. Tapos, reality show yun. Binabantayan sila doon. Nagbobotohan hanggang may isang manalo. Kaya napakalaking issue nito guys na itong mga celebrity na sila Yexel Sebastian at Mikey Agustin ay di umano ng scam ng 200 million pesos sa mga OFW. At nagmamakaawa ang mga OFW na na-scam ng 200 million kay Yexel at kay Mikey na ibalik na ang pera dahil balita ay hindi na raw ito nagpaparamdam at nagtatago na raw ngayon. Nagtatago, no? Nakita ko dun, in-unblock at in-unfriend na eh. Ibinlock at in-unfriend. Oo, so basically, ayaw na nilang kausapin tong mga to. So bakit kaya? Ibig sabihin, nagtatago ka. Ibig sabihin, lalayasan mo na tong mga to, hindi mo na sila babalikan. Ganun ba yun? Meron niya ako nakita, boss, na post ni Makagago. Ano sabi? Sabi niya, Yexel, wag naman ganon. Wala ka nang pinagkaiba sa kaibigan mong scammer. Bah, sino yung kaibigan? Ay, hindi ko alam. Nako. Yun. Pang naisip ko pagka sa mga scam tapos mga influencer o celebrity, si
si Sian Gasa. Yun lang. Di ba? Dati na parang ganyan din nangyari kay Sian Gasa eh. Oo. Siya kaya yun sinasabi ni Makagago. Hindi ko sure. Pero, pag-usapan natin ngayon, no? Red flag, ano ba to? Scammer nga ba itong dalawang to? Ano bang mga red flag dito? Tingnan natin, no? Basahin natin. Sige. Basahin mo yung post para mabigyan ng context yung mga nanonood sa atin. Eto, yung post, no? So, ano sabi? Sabi, Basa. Mikey Agustin and DXL Sebastian, nagmamakaawa po ang mga OFW at abroad na nag-invest sa inyo. Meron din sa Pinas, mga naglabas ng pera. Sana po kausapin nyo kami. 2 months na pong delayed ang aming kita sa investment namin sa inyo. Grabe. So, talagang may investment. So malawak yung mga taong na ano nila nadamay nila dito kasi OFW, mga taong nasa abroad, pati meron din sa Pilipinas. Correct. Ngayon, ano ba 'tong investment na pinag-uusapan natin, no? May mga nakita tayo ditong post. Ito, 2 days ago, galing kay Excel, post niya. Kung meron kang kapital sa negosyo, doblehin natin ang iyong puhunan sa loob ng 1 taon. Grabe naman yan. 1 taon, boss. Sure ang monthly income kahit busy ka sa work o negosyo o nasa abroad. Uy. Let's go! Enticing no? Kumbaga, may passive income ka, wala kang ginagawa, tapos doble after 1 year ba? Correct. Tapos, ito naman, post niya last May 31, 2022. So, last year pa. Last year. Baka po pwede kami makatulong, pwede tayo magsama-sama. Guaranteed ang monthly income kahit nasa abroad. Baka po maging dahilan para matapos na ang problema mo sa pera. Okay. Diba? So last year, actively silang naghahanap ng mga investor. Correct. Na quote and quote, ang sabi dyan, gusto nilang tulungan. Parang sila pa gusto tumulong ngayon. Siyempre, no? tutulong. Ayos din. Galing, no? Ang galing.